In this video, I will show you how to integrate your custom domain na binili sa Namecheap to your System.io account. To do that, punta ka dito sa profile mo and then click settings. And then dito sa settings, sa left side, makikita mo yung iba't ibang menu. Scroll down ka lang and then you will see custom domains. Okay, i-click mo ito. And here you will see one custom domains. So ito po yung default na domains na binigay sa ni System.io upon sign up. And then ang gagawin mo is i-click mo itong add domain na makikita sa upper right corner ng iyong screen. So ngayon, i-add ko na yung aking custom domain. Ayan, paste ko lang and then lagyan mo ng www. Okay, so bali ito yung magiging hitsura niya guys ha. www.yourwebsite.com. And then para hindi ka mahirapan kung paano siya gawin, para may guide ka, i-click mo lang itong read this article to learn how to set up a custom domain. And then after that, i-click mo na itong save button. And then next is mayroong mag-pop up dito na DNS configuration for your domain. Balik tayo sa ating Namecheap na account. Punta ka dito sa domain list and then hanapin mo yung domain na i-integrate mo kay System.io. For example, this one, yung i-integrate ko ay yung domain ni client na tradewinphilippines.com. I-click mo itong manage button and then under domain, scroll down ka and then sa name servers, dapat naka Namecheap basic DNS po siya. Kasi dito marami kang option. Namecheap web hosting DNS kapag bumili ka ng web hosting inside Namecheap or yung custom DNS. To make this integration work properly, dapat yung piliin mo is yung Namecheap basic DNS. So wala ka ibang gagalawin dito guys, dito lang. Tapos i-click mo itong advanced DNS. Wala kang gagalawin dito guys, hayaan mo lang ito and then punta ka na kaagad dito kung saan tayo mag-a-add ng new record para ma-integrate natin yung domain mo kay System.io. In this case, i-click mo lang itong add a new record button, this one. Tapos balik ka sa yung System.io and then dito tayo sa pinakauna guys. So cname. And then, balik ka na naman sa yung Namecheap account. Under sa add a new record, hanapin mo yung cname. This one, i-click mo itong cname record. And then, yung host niya is dapat naka www. 1, 2, 3, www. Okay, yun po yung ilagay mo dito. And then, for the target guys, balik ka ulit sa yung System.io account. I-copy mo ito. Highlight mo siya. And then, right-click. Click copy. And then, balik ka sa yung Namecheap account. And then, dito ka sa target. Right-click. And then, i-paste mo yung kinopy mo dito sa yung System.io account. So, i-review mo lang kung tama siya. Okay, goods naman. I-copy mo pati yung period ha. Okay. And then, once na-input mo na yung mga details dito guys, click this check mark button to save the changes. Next is dito naman tayo sa second. So, cname pa din guys. Balik tayo sa Namecheap. And then, add new record. I-click mo ulit ito. Hanapin si cname record. Tapos yung host. Under host, balik tayo sa system account natin. So, kopyahin mo ito guys, itong alphanumeric dito na na parang code. Hanggang dito lang. Wag mo nang isama yung period at saka yung website mo. Right click and then copy. Balik tayo sa Namecheap. Ito yung magiging host natin. I-click mo dito sa host and then paste it. Okay, make sure na wala siyang period. And then yung target niya, which is yung value niya guys, ito. So, in this one, i-copy mo itong lahat. Kasama yung period. And then, copy natin. Balik tayo sa Namecheap. Paste natin dito sa target.
and click the check mark button to save changes. So, once na nagawa mo na ang step na ito, pwede mo na itong i-close. And as you can see here, naka-pending validation pa po siya guys. So, mag-wait ka pa po na 24 to 48 hours para ma-validate yung custom domain mo kay system.io.